Hello? Hello, good morning. Survey lang po. Anong AM radio station ang lagi niyo pong pinapakinggan? Ay, wait lang ha. Lola, ano nga pong AM radio station natin? 774. Ano po? 774. Ano po ulit? 774. Ah, yun pala kuya. 774. Nag-uugnay sa kahapon at ngayon, patuloy na sumasabay sa pagbabago ng panahon. Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbabalita, makabuluhang komentaryo, sariwang mga impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon. DWWW 774, your ultimate news and music radio. Mas pinalawak, mas pinalakas. Abogado ba kamo? May mga tanong ba kayo tungkol sa karapatan ng mga senior citizen, annulment, adoption, real property, at iba pang usaping legal? Tutok na sa Talk to My Lawyer sa DWWW 774. Kasama ang inyong mga partner sa batas, Attorney Louie Gando, Attorney Nadine Dumlao, at Jackie Maestrado Rubio, tambalang maestrado at abogado sa programang Talk to My Lawyer sa DWWW 774. Your ultimate news and music radio. Isang magandang hapon po sa ating lahat at welcome po sa Talk to My Lawyer, bahagi ng pinalakas na serbisyo publiko ng DWWW 774. Ngayong hapon, kami po ang inyong mga partners sa batas. Attorney Louie Gando. At sa pangalan po ni Attorney Nadine Dumlao at Jackie Maestrado Rubio. Magandang hapon, Attorney Louie. Magandang hapon, partner. Sa ating mga tagapakinig, magandang hapon po sa inyong lahat. Yes. So tayo ay isa sa inyo po no hanggang alas 5 ng hapon at sana ho ay makasama namin kayo no sa kabuuan ng ating programa. Okay. So correct. Mukhang kaka-basketball mo lang ba, partner? Hindi, partner. Sunod ko talaga yung uniform ng 774. Okay. Oo, Para ganda, partner. Para hindi masyadong formal. Oo nga. Isa Kaya nakakasawa rin yung laging nakabarong. Saka laging naka-executive attire. Minsan naman yung medyo naman tayo. Parang cowboy. Pero siyempre, bit-bit natin sa puso to, partner ko, 774. Oo. Sa puso yan. No? Diba? At idol yan kasi side by side yan doon sa logo naman ng IFM. Yes, 93.9. Oo. O, diba? Okay. So, ayan po, no. Hindi ho kayo nagkakamali para ho doon sa mga tagapanood natin, no, sa Facebook Live. Si Attorney Louie po yan, na isang abogado at of course, mahilig no sa paglalaro ng basketball. Kasi baka nagtataka kayo parang iba ngayon si attorney Ayun. So, bagay naman sa'yo, partner? Siyempre, partner. Of course. Oo. Palagi yan. Yan, oo. So, yan. Okay, partner, sing-init no ng panahon kanina, yung usapin, kaugnay ng absolute divorce. Partner, nabalitaan mo ba yan? Partner, sobrang busy ko sa mga kaso ko. Alam mo naman kung ano yung kaso ko na hindi ko na lang sasabihin. Oo, wag na. Oo, medyo. Kasi ngayon, partner para din sa kabatiran no, ng ating mga tagapakinig, umuusad, partner, yung panukala no, sa Senado na maipasa itong absolute divorce. So, yan ay talk of the town ngayon dahil dati kasi namamatay na yung panukala doon pa lang sa lower house. Pero ngayon, umuusad. Kaya, tanong nga tuloy nung ilan, naku, ito na ba yung kumbaga leading the way na posibleng magkaroon na finally ng divorce no sa Pilipinas. Pero bago ang lahat, partner, gusto namin syempre malaman from a legal standpoint, anong difference, 'di ba? Meron na tayong annulment,
may legal separation. Okay? Mhm. So ano pa tong absolute divorce, no? Yung pinaka sabihin na nating idea ng divorce. What differentiates divorce Yun, magandang from tanong yan. annulment and legal separation? Magandang tanong yan, partner. Yung legal separation, no, actually it's a form of divorce pero relative siya, relative divorce, hindi siya absolute divorce. Mhm. So anong ibig sabihin? Oo, yes. Yung application mo yung petition mo for legal separation is separation from board and lodging lang. Pero yung marital bond nyo, nag-exist pa, hindi pa siya nade-dissolve. So, hindi ka pwedeng magpakasal ulit. No? So, itong isinusulong, hindi ko alam kung anong content na to, pero for sure, absolute, mababawalang visa yung kasal. So, Oo. pwede kang mag-remarry. Hindi ko pa nasisilip kung ano yung mga grounds nila. No? Okay. Bigyan natin Sige, ng konting mamaya, example. partner. Bibigay ko sa'yo yung mga kondisyonis. Sa US kasi, partner, yung long time na hindi kayo nagsasama, that is one ground sa US, no? Sa atin, ewan ko kung i-adapt din yung ganong klaseng grounds. Aha. Yung difference na naman sa nullity ng marriage, hindi kasi annulment eh. Actually, declaration of nullity. May iba pa yun sa annulment. Yung annulment, may mga specific grounds lang yan eh. Like, for example, concealment ng sexually transmitted disease, di ba? Yes. Concealment na hindi pala sa'yo yung bata. Tinago. So, annulment yan. Oo. Ipafile mo siya within 5 years from the date ng discovery mo. Discovery. Not Oo. doon sa date of marriage. Yes, partner. Okay. Tapos, meron siyang ratification na tinatawag na pag nag-cohabit ka, makukure yun, hindi mo na siya pwedeng i-avail of or pag nag-lapse yung 5-year period. So, may ganung ang ating annulment, no? Yung isa naman is yung declaration ng nullity. Kasi yung elements ng valid marriage ay wala or kulang. Like for example, wala marriage license, di ba? May mistake sa identity nung parties. Like for example, nagpakasal ka dun sa kambal pala nung pakakasalan mo. No? So yun, identical twins for example. Oo. Yan yung mga basis. Tsaka yung laging ginagamit sa korte, yung psychological incapacity. Oo. Ayan. So yan yung difference kasi etong mga to, as if walang marriage na nangyari. Kasi nga, kulang or wala yung mga essential element ng marriage, di ba? Okay. Yung nullity, yung annulment, valid until annul. So, ibig sabihin, talagang nag-exist siya from the very beginning. Like, for example, yun nga, yung sinabi natin, concealment, o kaya, tinakot ka, shotgun marriage partner, yung mga nakikita mo sa yung pelikula, mga shotgun. Oo. Pakakasalan mo ba yung anak ko o hindi? Yun. So, yun ay grounds for declaration ng hindi pala, grounds for annulment. Annulment. Oo. Diba? Pag talagang kulang yung elements ng marriage, ano ba yung element ng marriage? Consent freely given, di ba? May marriage license, may marriage ceremonies, tapos Officiating officer. legal capacity nung magkakasal sa'yo. So yan yung mga essential elements, no? So pag nawala yon, as if walang kasal talaga. Oo. Okay. Void from the very beginning. Void ab initio, yung sinasabi nila. So, Yung annulment is voidable. No? So ngayon, ito, may bagong papasok naman. So, ang grounds naman is absolute divorce. Yes. So, malamang magkakaroon ng provision ang ating family code or separate law. Pwede kasing amendment lang sa family code, partner eh. Amend nila yung family code, mag-i-insert ng panibagong chapter. Chapter on absolute divorce. Pwedeng ganon. Paano na partner yung, di ba, may parang provision no, sa ating saligang batas na one of the responsibilities of the state is to protect yung sanctity of marriage. Do you think to protect and preserve, di ba? Ganon. Yes, to protect and preserve no, yung kasagraduhan no ng kasal. So, paano yun? O ng pagsasama? Ang tingin ko dyan, partner, magiging indispensable party ang state sa kaso ng absolute divorce. So, yun yung one way of
fulfilling that mandate ng Supreme Court ng ating konstitusyon. Aha. Like partner sa mga declaration of nullity of marriage. Mhm. Hindi mo kalaban yung asawa mo, yung respondent. Actually, may isa pang kalaban. Kahit hindi nga mag-utin yung yung respondent Aha. yung asawa mo. Ang kalaban mo is yung estado. So ang kalaban mo si Office of the Solicitor General, partner. OSG, oo. Oo, so ito rin magiging ganito rin yan for sure kasi nga may merong espesipikong mandato yung ating saligang batas sa pagpoprotekto nung marriage, sanctity ng marriage. So yan, for sure, party na naman yung state diyan. So tatlo, no, dalawa laban sa isa. Yes. Yung nagpa-file ng petition laban sa dalawa, yung respondent saka yung estado. Okay. So, So malinaw po yun. walang conflict diyan, partner. Walang magiging unconstitutional diyan. Yan. Okay. So, kanina, na banggit naman ni attorney, no, yung tungkol, no, dun sa absolute divorce. Kasi kanina, na-made mention mo, partner, yung relative, no, divorce. Yes, partner. Dati oo. yun, na sinusulong ngayon, absolute. So, isa, partner, doon sa grounds o ang batayan sa pakikipagdiborsyo po, ito na. Doon sa absolute divorce, no? Para na rin sa information, no, ng ating mga kababayan. Okay. 5 taong tuloy-tuloy na paghihiwalay o mayroong patlang. So, yun yung una. Pangalawa, walang judicial decree ng separation. Next, yung pang-rape o panggagahasa sa asawa matapos at bago ang kasal. So, kasama rin po sa pwedeng maging grounds ng absolute, no, divorce yung nakasaad sa family code maliban na lang sa pagiging lesbian o homosexual at kung aaminin, no, ng isa ang pagtataksil. Maari rin dahilan sa pakikipagdiborsyo ang irreconcilable marital differences o ang hindi pagkakasundo ng mag-asawa kahit anong pagsisikap. So dapat merong efforts, no, to reconcile, pero kahit ganun ang gawin, wala ho talagang pagsasaayos, no, na nangyayari. Also, partner, kikilalanin na rin sa Pilipinas ang diborsyo na nakuha sa ibang bansa at ang diborsyo na pinayagan ng isang simbahan or religious entity. So parang kapag sa ibang bansa kayo nag-file ng divorce and then nag-grant, dito, partner, i-acknowledge yun. No? Actually, partner, maputol kita. Yung proposal na huli na yan, nag-exist na yan, partner, under the rules. Oo. Meron sa rules of court na tinatawag na recognition of foreign judgment. Actually, there are already cases decided by the Supreme Court on that. Na ang tama daw, according to the Supreme Court, hindi recognition of foreign judgment. Dapat correction daw ng entries sa iyong marriage certificate by way of acknowledging the foreign judgment. So, Isang case yun. Yun yung Terol case na binanggit ng court. Kasi kapag ni-recognize mo yung judgment, ni-recognize mo lang, wala ka namang wala namang order yun na palitan yung marriage mo. So, yung tama. Yung marriage status mo. Parang sinasabi mo, partner, bago pa itong proposal, no, for the absolute divorce, meron ng recognition actually ng foreign judgment. Meron na, partner. Nagawa ko na several times yan. So, may mga court's decision na yan. Kaya baka po-formalize nila. Pero kasi wala naman talagang specific law. Pero merong sa rules na ina-allow siya. May pero mga ngayon, requirements. parang binabanggit mo, yun, ang kailangan is yung correction ng entry. Oo, kasi nagkaroon before, parang So may rule na ba tayo doon? O wala pa? Ano, partner? Wala pa po yung correction of entry. Parang provision, ganun. Hindi, meron na rin. Meron na rin. Oh. Rule 108 ng Rule 108 ng ating Rules of Court, meron 'yun. So, siguro ang intention ng lawmakers diyan para mas magkaroon ng guide. Kasi ito yung ginawa kasi ng Supreme Court, more of a correlation ng bawat rules. Okay. Oo. Kasi hindi po wala pwedeng namang batas, partner, hindi po pwedeng magkainan. Kumbaga parang in a sense na mawawalang saysay, 'di ba? Yung naging harmonious Parang kasi kami nung dati, nung time na nang wala pang decision ng Supreme Court, hindi namin alam kung sufficient na ba yung pagpa-file lang ng
ng recognition of foreign judgment. Oo. Ngayon nagkakaroon ng problema. Pag ni-recognize nila, wala ka namang karapatan na ipalipat mo sa registry sa civil register yung status niya na annulled. So sabi ng Supreme Court, ang tamang gagawin nyo, mga abogado, mga litigante, ay mag-file kayo ng correction of entries ng marriage contract niya, yung mga entries sa marriage contract niya by way of recognizing the foreign judgment. But hindi pa yun naging parang automatic. Kasi if, di ba, magpa-file ka na ng recognition dun sa foreign judgment, but hindi yun automatically, partner. Bakit kailangan pa na in your end, no, kayo yung magpapa-correction ng entry? Kasi partner, pag dinala mo sa dati naging problema niyan, dinala mo ngayon sa civil registrar. Wala naman sa order, ni-recognize lang eh. Wala sa decision itself na palitan yung entry kasi ang application mo, i-recognize lang. So, yun yung naging problem before. So, nagpa-file pa ulit ng panibagong case. Kaya sabi ng Supreme Court, to cut the long process, ang dapat nyong gawin is the correction na. I-correct nyo na by way of recognizing the foreign judgment, the foreign divorce. So that is the ruling ng court dun sa Terol case. So yun yung very few practitioners yung nakakaalam nung ganong diskarte. So I am blessed kasi dun sa mga previous bosses ko sa Guzman Pañedo Acain Law Office. Sila yung nagturo sa akin yan. So tricks of the trade yan ng mga batigan sa annulment tsaka sa nullity of marriage partner. So yun pala, no? Okay, sige partner, we have to pause for a very quick break at sa ating pagbabalik, meron lang akong i-add pa, no, na maaring malaman or i-share natin, no, sa ating mga kababayan kaugnay nitong Senate bill about absolute divorce. So, para ho sa mga interesado at gusto hong magtanong, no, ng libre kay attorney, 0929-321-8738 ang ating text line number. Magbabalik po ang Talk to My Lawyer. DWWW 774. Ang ating Philippine Standard Time, 17 minuto, makaraan ang 4:00 ng hapon. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS! Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Magandang kalusugan po! Si Ate Chat Ramirez de Luna po ito. Inaanyayahan po namin kayong makinig sa Buhay at Kalusugan, hatid ng Herbena. Araw-araw, mula Lunes hanggang Biyernes, sa ganap na alas 5 ng hapon hanggang alas 6. At pag Sabado, sa ganap na alas 8:30 ng umaga hanggang alas 9. Dito, sa ating paboritong himpilan, DWWW 774 sa ating talapitan. Mas maganda nang nag-iingat sa kalusugan dahil mahal magkasakit. Magastos po! Ate Chat, Buhay at Kalusugan, hatid ng Herbena. Maraming salamat po! Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. labanan pati virus, I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado, I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
Santon Plus Herbal Capsule. Ako si Jessa, 25 years old. Dati may leukemia ako. Kasabay sa pag-take ko ng aking mga gamot, ang Santon Plus Herbal Capsule. Ang laking tulong talaga ng Santon Plus. And finally, I'm a leukemia survivor. Santon Plus. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santhone Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi pwedeng gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Premium D3 ang bago. Pag may sakit ka, try mo ang Premium D3. Kasi yan lang din ang pinagkunan ko ng lakas. Bumalik ang lakas ko at normal na ulit ang pakiramdam ko. Dahil yan sa Premium D3. Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Talk to my lawyer. Kasama sina Attorney Louie Gando at Jackie Maestrado Rubio. Tayo po ay nagbabalik sa ating programang Talk to My Lawyer. Ngayong hapon, kasama natin si Attorney Louie Gando. Okay, so i-add ko lang doon, partner, sa nakalagay sa panukala about absolute divorce. May binanggit dito na ang mga may hirap na gustong mag-divorce ay bibigyan ng korte ng abogado, social worker, psychologist at psychiatrist. At hindi na ho sila pagbabayarin ng filing fee. So, pinatitiyak din po ng, sa estado na ang court proceedings para po sa absolute divorce ay kailangan abot kaya, mabilis at hindi magastos, lalo na po sa mga indigent na sangkot sa kaso. Sila man ang nag-file o sila ang sinampahan. So, yan yung very specific no doon sa absolute divorce. Yan ang magandang provision, partner. That is pro-people. Diba? Oo. Siguro maraming tataas ang kilay ng mga lawyers yan. Paano naman kami? Mawawalan kami ng hanap. Well, Yes. that is ano. Majority naman ng ating kababayan ay talaga naman, di ba, deprived ng legal service dahil nga matataas sila maningil, partner. Di ba? Di ba? Isa pa magandang development niyan. Kasi partner, yung mga allowed lang i-recognize na foreign divorce dito sa atin is yung foreign divorce initiated by the foreign spouse. So dapat ang nanguna yung kailangan na mag-initiate is yung dayuhan. Kasi kapag ang nag-file ng divorce abroad is Filipino, invalid 'yon. Kasi kahit saan kang magpunta, kahit pumunta ka sa Milky Way, sa dulong-dulong planeta, partner, ang nag-govern sa iyo ay Philippine law. Considering na sa Pilipinas ay hindi allowed ang divorce, although allowed ka mag-file ng divorce sa ibang bansa, hindi yan i-recognize. Kasi illegal ang pagkakagawa. Wala kang karapatan. Ibig sabihin ba, partner, kahit doon sa country kung saan ang foreigner belong or nakatira, allowed, di ba sa kanila? Let's say hindi allowed. Let's say sa Vatican siya. Paano yun? Hindi mo, wala kang i-recognize kasi hindi naman allowed. Diba? Basta ang rule ganito, partner, para madali. Kapag Pinoy ka, ang mag-a-apply sa'yo, Philippine law. Yes. Tapos, sarado. So, kahit saan ka mang parte ng mundo, diba? Invalid yung acts nyo doon na gagawin nyo. Yung mga ipapile nyo sa court. Like, for example, magpakasal yung dalawang same gender sa New York, which is allowed sa state ng New York. Although valid there, hindi valid dito. So, ganyan din sa recognition ng foreign judgment. Kailangan, ang nag-initiate is foreign spouse. Kaya inalaw yung recognition kasi kawawa naman daw yung Pinoy. Anong mangyayari? Ganito yung pagkakasabi ng Supreme Court dun sa decision. Paano naman daw yung isa? Masaya na. Nakaka-contract na ng isang marriage. Samantalang itong Pilipino na kababayan natin ay nakatali pa rin. Ay, parang ganun yung pagkakasulat. Nakatali pa rin doon sa relasyon na yun. Kailangan natin tulungan na makapag-move on siya. Yun ang parang ganun yung pagkakasulat ng partner. Although hindi man verbatim, ganun yung pagkakasulat ng decision na yun. Ganun yung thought na pero may question ako message sa'yo. Yes, partner. Okay, in the event na let's say magkaroon tayo dito ng divorce law. Pwede na ba eventually na ang mag-start ng divorce yung mga Filipino kasi meron na tayong batas sa diborsyo. Magbabago automatic. Partner for sure yun, automatic yun. Kasi may provision doon who may file divorce. Diba? Ganun yun.
So yan, malinaw po, no? Actually, for partner, sure yun, for sure. Meron yun. Merong provision kung sino yung pwedeng mag-file ng divorce. Who may file a divorce. Actually, Where to file, when to file, di ba? What are the grounds? Ganun naman ang usual na batas natin. partner, sasabihin ko lang sana kasi nung time na nag-aaral pa tayo, even yung mga magulang natin, ano na to, subject for debate na itong divorce, 'di ba? Correct. Bill or law. So until now ay patuloy to na inihahain, no, sa houses, both houses. Tignan natin, no, kasi parang yung mismong usapin may moral aspect din talaga, no, na Conservative partner. yes, na oo. side ng Pilipino, Kasama, di ba? oo. Given the fact na malaki, no, majority, no, sa ating mga kababayan ay Catholics, no, meron tayong malaking pagpapahalaga sa pamilya. Pero at the same time, tinitignan din naman yung mga nakukulong, no, or sabihin na natin nagiging biktima, no, ng isang marriage na talagang hindi na masaya, no, ano man yung gawin nila, no, na pagsisika para maayos yung relasyon nila. Saka laging partner sinasabi pag umattend tayo ng wedding, di ba, sa church especially, sinasabi ng pare na ang pinagbuklod ng Diyos ay hindi pwede paghiwalayin ng tao. Oo, Mateo yan, partner. Versikulo 19. Yun. Oo. Ano yan? Galing mo verse talaga, partner. 6. Hinahanap ko yan eh. Oo, totoo yan, no? Yun yung kinamulatan na natin. And biblical speaking, yan talaga yung nakasulat. May Mark version pa nga yan eh, na medyo pinaikli. Pero yun nga, si Mateo yung medyo talagang elaborated, no? Yung mismong verse. Okay. Pero ikaw, partner. Anong standpoint ko? Yes, kasi 'di ba partner, meron na tayong annulment, meron na tayong legal separation. So meron na tayong sabihin na nating pwede ba 'yun sabihin modes of separation? Kailangan pa ba ng divorce? Kulang yung grounds. O didagdagan Kulang na lang. talaga. Okay. Hindi, kasi iba yung effect eh. Diba? Iba. Kaya pinaliwanag ko kasi Yes. yung kapag kulang yung essential elements, iba yung effect niya. Diba? May mga effect kasi yan sa property relations, etc. etc. Yun. So medyo complicated siya. Kaya ang tingin ko kulang yung provisions. Kaya dapat dagdagan. Kasi sobrang limited yung grounds. Wala ka nang mapaglaruan. So, Hindi ba sasapat yung amendment na lang dun sa existing law? pwede rin naman, partner. Di ba sinabi ko nga sa'yo, kahit magdagdag sila ng additional na title dun sa family code, di ba? I-insert nila yun. Para hindi na masyadong mahaba. Kasi ganun din naman eh. Sa dulong Yung section ng pinaka-endpoint, batas oo. nila, meron ding sasabihin doon na any law na contradicting dito shall be repealed, di ba? Ganun din naman, di ba? Oo. Para mas madali daw hanapin kasi RA lang. Kasi kung yung family code makapal, saan section mo pa siya hanapan, di ba? Oo. So, yun siguro yung thinking ng mga lawmakers. Okay. Para madali na lang, RA, ganito, ganyan lang sa site mo. Yes. Hindi na family code. Oo. Ayan. So, sige. So, titignan ho natin ang susunod na kabanata, no, ng kaugnay ng panukalang ito. Of course, nandun naman tayo. Binibigyan natin ng kalayaan, no, yung ating mga kababayan, 'di ba, na magbigay ng kanilang yung standpoint nila, opinion nila kaugnay niyan. Kasi syempre, meron ngang moral aspect, may mga moralist tayo, meron ding iba na talagang very realistic lang na i-deny man, merong mga relasyon talaga na not meant to be. Meron naman talaga forever. So, hindi ho talaga natin masasabing ito lang yung secret formula, no, para patuloy na magsama ang couple, 'di ba? Ang tingin ko, partner, talaga understanding is the key. Kasi talaga namang may differences ang bawat individual. So, ako napapansin ko mas talagang nagiging successful yung marriage kapag mas matanda yung lalaki over sa babae. Diba? Kasi parang
hindi naman self-proclaim or pagiging sobrang gender bias ako dahil lalaki ako. Diba? Pero talagang dapat talaga umintindi yung lalaki sa babae. Yung talaga yung secret. Kasi pag hindi, wala. Magbabanggaan talaga eh. Oo. Okay. Yan ay isa pang issue, partner, no? Parang impliedly you're opposing my opinion, partner. Hindi naman. So, hindi, parang gusto kong sabihin, it's another interesting topic, no, na pwedeng isalang sa debate. So, alin ba dapat ang mas matanda? Babae, lalaki, parehas ng edad? May paniniwala rin kasi na kapag dapat ang panganay, ang bagay sa kanya, tailor fit sa kanya sa relasyon ay bunso. Meron naman. Paano kung yung iba pang issue na, paano kung yung bunso strong personality rin, 'di ba? Yung mga ganyang aspect, no. Yan ho ay itatabi muna natin sa mga susunod na episode. Dahil gusto namin, no, unahin muna yung mga pinadala nyo pong mensahe. Partner, we have to pause for a very quick break. Napakabilis ho ng oras. Sige. Inuulan na tayo ng mga messages dito ng pagtatanong. Yan ho ang ating magiging priority, no? Makalipas mo ang ilang paalaala. Message lamang ho kayo sa amin, no? 0929-321-8738 ang ating text line number. Magbabalik po ang Talk to My Lawyer. DWWW 774. 31 minuto makaraan ang alas 4 ng hapon. That time check was brought to you by Healthmax Care Capsule. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS Santon Plus Gold. Mapala si Tony. Problema ko ang paglaki ng aking prostate. Nang malaman ko ang kaepektibo ng Santon Plus Gold, sinubukan ko ito at sa loob lamang ng 2 buwan, lumiit na ang prostate ko at nakakalakad na ako. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santhone Plus Gold ay hindi gamot at hindi pwedeng gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa damit na ka-bloom sa bango, subukan ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Corn, bangong gumagabloom. Charm Fat Corn, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh Technology. Damit ay ka-bloom sa bango. Charm Fat Corn, bangong gumagabloom. Charm Fat Corn, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Mare, saan ang punta mo? Sa butika, Mare. Bibili ako ng Healthmax Care Capsule. Healthmax Care Capsule? Yes, Mare. Healthmax Care Capsule. Food supplement ito na may pinagsama-samang grapeseed, acai berry, acerola, wolfberry, hawthornberry, cranberry, raspberry, bilberry at mangosteen. With proper diet and healthy lifestyle, kaya alaga ako sa Healthmax. Yan ang hinahanap kong food supplement. May berries na, may mangosteen pa. Ano nga ulit yung pangalan? Healthmax Care Capsule. O tara na, sasama na ako sa'yo. Bibili na din ako. Ang Healthmax Care Capsule ay mabibili sa Mercury Drugstore nationwide. Para sa iba pang mga katanungan, mag-text lamang sa 0922-802-6505 o tumawag sa 8400-5266. Mahalagang paalala, ang Healthmax Care Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Talk to My Lawyer kasama sina Attorney Louie Gando at Jackie Maestrado Rubio. Ito na po yung mga questions po na inyong pinagkatiwala, no, sa amin ni Attorney Louie. Okay, ito, Attorney Louie, ako po si Nanay Elisa, 70 years old. So, ang kanyang katanungan partner, ay may hulog siya sa bangko pero hindi hinulog sa SSS. Ang question niya, meron ba siyang habol? Siya daw ay may resibo naman o yung deposit slip, I think, yung nire-refer ni Nanay. Paano yun? 70 years old, matagal na siyang, di ba dapat ang hulog mo is ano lang, kung voluntary ka is
60 or 65, di ba, partner? So kung 70 na siya, kailan yung hulog na yun? Baka prescribed na yun. Okay. Sobrang tagal nung sinasabi niya. Kasi siyempre may mga ano tayo sa batas na kailangan mo siyang i-file or reclaim within a certain period of time. Diba? So that is the problem. So dapat nag-file siya ng refund kasi technically kung titignan mo malalaman niya yun when she applies for retirement benefit. So kung 70 na siya, kung i-assume ko na 65 siya, that is almost 5 years, partner, no? Yes. So may mga principle po kasi ng prescription. Hindi po ito yung piniprescribe sa'yo ng doktora. Maraming prescription, yun lang po yung time kung kailan ka pwedeng mag-claim ng money claim sa naka-disgrasya or nakaabala. So, yun po yung unang titignan muna natin. Gano'n ba katagal yun? Oo. Kasi naman, partner, may mga actually in-encourage ng SSS sa pagkakaalam ko, no, na kahit nasa retirable age ka na, pero income, kumbaga, nag-generate ka pa rin ng income, pwede ka pa no, na maghulog kasi mas tataas pa nga no, in the eventuality na mag-decide kang mag-retire, malaki yung makukuha mo, no, yung monthly. Ano na bang maximum, partner? Nasa 18 ata, no, or 19,000 ang pinakamalaki na pwede atang ibigay. Despite kung gaano karami yung nahulog mo. Yun na ata ang maximum. Ganun, pinamax eh. Oo, yes. So, ganun. So, dapat, parang ang pagpapayo mo, partner, ay, tignan niya, partner, kailan ba niya nalaman na yung mga hinulog niya, hindi pala hinulog, di ba? Yes. So, pwede niya kasing misappropriation, may disputable presumption na binulsa yung pera niya na hinulog ng bank. So, pwede siyang mag-file ng estapa through misappropriation. So, kung mapapatunayan na talagang hindi na-remit, di ba? Yes. So, buti na nga lang at tinatago nyo yung mga resibo. Oo. Kasi actually, mahirap. Partner, pwede siyang tulungan ng mismong SSS. Yung legal ng SSS siya yung magkakaso dun sa sa bangko, 'di ba? So, kagaya ng mga empleyado, 'di ba, partner? Yung mga kumpanya na hindi nagre-remit, ang nagkakaso niyan, partner, is yung SSS itself eh. Kinakaso nila violation ng SSS law, at the same time, estapa. Oo. Ako nakitang kinaltas talaga tapos hindi hinulog. Niremit. Oh, yes. Correct, partner. Tsaka siguro maging na rin, no, maging reminder din, no, ayokong sabihin warning no, reminder din sa ating mga kababayan na kapag meron ho kayong ganyan, time to time, i-check nyo po, lalo ngayon, no, meron ng mga online account, no, yung mga SSS, GSIS, Pag-ibig, even PhilHealth, no, sa pagbabayad ninyo, though hindi naman siya insurance, yung PhilHealth, makikita nyo ho kung nag-reflect doon yung binayad ninyo. Kasi at the end of the day, kayo po ang talo kapag hindi nyo po mapapakinabangan yung mga inihulog nyo. Diba? Pag hindi marunong, partner, magpatulong sa apo, sa anak, di ba? Yes. So kung medyo duda ho kayo, pwede ho kayong dumiretso mismo sa government office. Correct. Doon ho, meron talaga silang mga action customer. desk. May mga desk sila doon. Yun ang trabaho desk. talaga. Oo. Yan, ayan. Para meron ho kayong peace of mind na anuman ho yung inihulog nyo, in good hands. No? Parang tagline ng isang yan you're in good hands. With Attorney Louie. Ayan. Okay, sige. So ito naman. Paglalaban hanggang dulo, di ba? Oo. Okay. Ito, in-award po ng government sa pangalan ko ang rights ng lote. Gusto ko po sanang i-transfer yung rights sa kapatid kong babae na legally married. Magiging conjugal property po ba nilang mag-asawa ang lote? Salamat po, attorney. Si Vicente Encinares ang nag-message. So kung transfer ng rights, anong mode, di ba? By way of donation ba? By way of sale, di ba? So kung yan ay kung gratuitous ang transfer, hindi parte yan ng conjugal, di ba? So mapupunta lang talaga sa kanya yon, sole and exclusive property yun ng kapatid niya. So, tatanungin muna yung government agency if allowed ba yung pag-transfer ng rights. Yan yung number one question dyan eh. Oo. Diba? Good yung intention mo. Pagdating dun, hindi pala allowed. Kasi may mga rights partner na non-transferable.
No, bigyan kita example. Meron Okay. kasi rito sa amin, sa lugar namin, na nagkaroon ng DNR, parang nagbigay sila ng mga rights. So, nakalagay mismo sa award na this award is non-transferable. Oh, di ba? May mga ganon. So, dapat maghingi muna ng advice dun sa agency involved. Like, for example, kung yan ay NHA, kung yan ay DNR, kung yan ay DAR, yan ay pre-patent, etc., etc. Kailangan hingi muna kayo ng advice dun sa government agencies concerned, i-clarify nyo whether or not transferable ba yung rights or hindi. Okay. If possible, what are the requirements? Kasi for sure, napakadami niyan. Di ba? Kung NHA housing yan, partner, Yung family definitely- picture, sabi mo, partner, di ba? Oh, family picture, mga ganun. At saka dapat, hindi ka previous awardee. Tatanungin mo rin yung kapatid mo na pagtatransferan, kung NHA yan. Na-awardan ka ba before ng government, ng properties na pamigay? Kasi kung hindi, disqualified siya. So kahit anong intention, gusto mong bigyan siya ng property. If yung mismong loan ng agencies, hindi po pwede, wala ho tayong magagawa. Kaya ang advice ko, bago ho nyo problemahin kung yan ba ay conjugal o hindi, problem po natin kung natatransfer ba muna yung property or hindi. That is the number one na problem. So, yeah. Kailangan ma-establish nyo po muna pala kung talagang pwede siya to transfer o hindi. Kasi may mga, tulad nung nabanggit kanina ni attorney, may mga certain talaga property na non-transferable, di ba? Tapos, kung transferable siya, ask nyo kung pwede ba siyang i-donate or pwede ba siya subject ng sale. Okay. Kasi doon na magbabago ngayon yung tanong natin kung part ba siya ng conjugal or hindi. Ayan. So, napakainam ho talaga. Magtatanong ho muna kayo dun sa mismong agency. Or Correct. kung may kakilala nga po kayong abogado, gaya ng natanong ninyo kay attorney, at least alam nyo na ho ano yung number one step na gagawin nyo, anong susunod, at ano yung epekto ng susunod yung gagawin dun sa pinaka-final step. Okay. Yan. Okay, si Marilyn Payong-Ngayong, may deed of assignment po ako from my parents nung buhay pa sila. So, witness ang sister ko. Ngayon po kasi, gusto nila bawiin yung property kasi patay na parents ko. Pwede ho ba yun? So, parang ang bumabawi, partner, yung kanyang kaanak o I think sister din na naging witness doon sa deed of assignment. Yun kasi inassign lang partner, hindi naman talaga transfer eh. So, depende kasi sa tenor ng assignment na yun. Okay. Yun sa body. Kasi minsan deed of assignment siya, pero naman pala, ang intention doon sa body is binenta or dinonate. Nakalagay ba yun, partner, doon, yung intention? Or... Ang importante, partner, hindi yung title yung body. Pwedeng deed of donation pa, pero sale pala. Okay. May mga ganon. So, titignan po muna yung body. Kasi kung assignment yan, ina-assign lang. Hindi naman tina-transfer. Diba? From the word itself, assign. Assign lang sa'yo. Kasi kung so, anong bearing magta-transfer- nun? So, wait. Anong bearing nun kapag ina-assign sa'yo pero hindi naman fully tina-transfer? Diba? Yun. So, walang transfer ng ownership. Kasi kung yan ay partner, kung yan ay rights, pwedeng i-assign sa'yo kasi rights yun. Ina-assign sa'yo, pinapasa yung rights sa'yo. Okay. Yung mga deed of assignment kasi usually ginagamit yan sa mga shares of stock. Ina-assign sa'yo. Diba? Pero hindi ibig sabihin nun na ikaw ang owner. Depende nga sa body. Nakalagay doon. Okay. Anong Kaya ang body? controlling lahat Nakalagay dun sa body. is yung tenor ng body. Ano ba yung pagkakasulat doon sa assignment na yun? Diba? Babasahin mo pa rin yung laman nun. Yung pang-assignment na sinasabi sa'yo, tina-transfer in whole yung ownership sa'yo. Or... Meron bang consideration? O wala? Dahil ba mahal ka lang niya, kaya niya ina-assign sa'yo? That is a form of donation. Ganun mo interpret. So dapat there's a valid acceptance in writing din para maging valid yung donation. So, kailangan may acceptance. Of course, no? Kung i-assign sa'yo, tapos di mo ina-accept, anong epekto? Walang valid donation, partner. Kasi sa mga donation ng property, there should be an acceptance from the donee. No? And it should be in writing. In writing. Notarized. Pwede, yes, pwedeng in a separate instrument or in the same instrument itself. Anong ibig sabihin? Pwede dun sa mismong deed of donation,
yung pag-accept mo. So, I hereby accept, ganun dapat yung magiging paragraph na yun. So dapat naka kasama. Nakasulat, Oo, partner. at nakasama na dun sa deed of assignment. Parang ganun ba yun? Yes, partner. Pwedeng separate nga. Sabi kasi ng batas, the acceptance can be done in a separate instrument or within the same instrument. Within the same instrument. Okay. Kaya hindi valid yung mismong paglupa. Hindi valid yung deed of donation lang, kailangan may acceptance. Pero yung mga movable properties like kotse, pag diniliver sa yung susi, inaccept mo, that is acceptance. Yun, oo. Yun yung example ng professor namin. Dinonate ko yung ballpen ko sa'yo. Dinanggap mo, that is now acceptance. Acceptance na yun. Okay. Yun. Pero kapag real property, kailangan ng acceptance mo must be in writing. Writing, okay. Pati ang donation dapat must be in writing and in a public instrument, sabi ng professor namin. Tsaka ng batas. Okay. Diba? Sige. Ito, may hanging question ako sa'yo, partner, no? Sa pagbabalik natin, pakisagot po mula kay Lydia Ikalabis. Sabi niya, Attorney Louie, tanong ko lang po, halimbawa, ang mag-asawa nagkahiwalay 20 years at nag-asawa na yung babae. Hindi po ba pwedeng ikasal yung lalaki kung mag-asawa siyang ulit ng iba? Okay. Yan. Parang legal question Pasok yan doon sa kwento nung reason kung bakit magkakaroon ng divorce law. Okay. Sige. So, yan po ang ating babalikan plus yung iba pang mga nag-message po sa atin. Okay, wag ko kayong bibitiw. Magbabalik pa po ang Talk to My Lawyer. DWWW 774. Itama po ang inyong mga orasan ng ating Philippine Standard Time. 13 minuto bago sumapit ang alas 5 ng hapon. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Nakaranas na ho ba kayo ng grabing pamamanhid ng paa at kamay? Sino po sa inyo ang ganito? O meron po ba? Sign of aging po yan. Nangangahulugan ang nakaambang pagtama ng rayuma. Kailangan nyo na pong uminom ng Resistor Herbal Capsule. Ang Resistor Herbal Capsule ang pipigil sa madalas na pamamanhid ng inyong kamay, paa at ng inyong kasukasuan. Kasunod po niyan ay ang paa at binti nyo naman ang madadali ng pamamanhid. Nakaw, na disgrasya na! Huwag pabayaan na mas lumala pa sa ganito ang sitwasyon. Magresista araw-araw. 3 times a day inyong dapat na inumin sa buong maghapon. Gagaling ang aray at kirot. Tanggal din pati ang pamamanhid at pamulikat, magtiwala kayo. Say goodbye to pain for good. Resistor Herbal Capsule, hatid sa atin ng Herbena. Magandang kalusugan po! Si Ate Chat Ramirez de Luna po ito. Inaanyayahan po namin kayong makinig sa Buhay at Kalusugan, hatid ng Herbena. Araw-araw, mula Lunes hanggang Biyernes, sa ganap na alas 5 ng hapon hanggang alas 6. At pag Sabado, sa ganap na alas 8:30 ng umaga hanggang alas 9. Dito, sa ating paboritong himpilan, DWWW 774 sa ating talapitan. Mas maganda nang nag-iingat sa kalusugan dahil mahal magkasakit. Magastos po! Ate Chat, Buhay at Kalusugan, hatid ng Herbena. Maraming salamat po! Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. I'm Jojo Javier, pastry chef and columnist. Passion ko ang baking, so I put up my own homemade goodies of cakes and pastries. The happy stress of baking push me to do more kahit I need to stay awake for hours. Sa akin, MX3 is like the sugar in my baking, making me sweet and M-extraordinary. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
Sa diwa ng Pasko, ibinabalik muli ng MX3 ang M-Extraordinary Christmas Tree Promo. Bukas ito sa lahat ng MX3 distribution outlets gaya ng mga pharmacy, supermarket at trade partners na rehistrado sa Pilipinas. Alalahanin natin na ang tunay na diwa ng Pasko ay ang kapanganakan ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Ilabas ang inyong pagkamalikhain mula sa mga trade box ng MX3 bilang pangunahing material sa pagdidisenyo ng inyong M-Extraordinary Christmas Tree. Lumahok, makisaya at makibahagi. Promo runs from August 1 to December 21, 2023 per DOH FDA CFRR permit number 1150 series of 2023. Talk to my lawyer, kasama sina Attorney Louie Gando at Jackie Maestrado Rubio. Tayo po ay nagbabalik sa ating programa ang Talk to My Lawyer. Ang bilis ho talaga ng oras, pero eto partners, sisikapin nating balikan at sagutin pa yung ibang mga questions, no, pinadala sa atin via FB Live. Okay, so yung kanina partner, ang question niya ay, halimbawa, may mag-asawa, nagkahiwalay 20 years na ha, tapos yung babae, nagkaroon na siya ng asawa. So yung lalaki ba, in the event, makahanap siya ng iba, hindi ba siya pwedeng ikasal ulit? Siyempre, partner, hindi. Kasi makakasuhan siya ng bigamy kung gagawin niya yun. So, kasi valid and existing yung marriage. Hindi naman porket nagpakasal na yung dati niyang asawa, it means na void, dissolved na yung marriage nila. So, marriage bond, yung marital bond. Yeah. So, ibig sabihin lang, pwede niyang recourse, kasuhan niya ng bigamy yung asawa niyang isa. Yung asawa niya. Pwede niya ngayong kasuhan ng bigamy. That is your only remedy. Okay. So, ikaw, kung kailangan mo munang magpa-declare na null and void yung marriage mo, diba? Bago ka pwedeng magpakasal ulit. So, pag ginawa niya yan, ini-expose niya yung sarili niya sa possible case ng bigamy. Bigamy, correct. So, dapat malusaw muna yung marital bond na sinasabi ni attorney. So, hindi ho ibig sabihin, kapag 20 years na and above, nalulusaw ng kusa. Talagang lusaw, diba? Porket dissolved, no? Mapawalang visa para mas mapawalang visa. Oo. Di ba partner? Kasi di ba ganun yung effect na attorney naman, 20 years na. Di ba? Siya naman ang nauna, baka pwede na akong mag-asawa. Kaya nga partner na maganda nga yung panukala kasi yan ang i-address talaga nung problema. Oo. Diba, partner? Ito nga may comment nga dito, partner. Humabol pa Si 8335, sabi niya, good PM po, talk to my lawyer. Ganap na po bang batas yung bagong panukalang divorce law? Okay, sa Pilipinas. Hindi po. Panukala. Yan. Panukala. Yes, hindi pa po. No, ito kasalukuyang tinatalakay sa mataas at mababang kapulungan ng Kongreso. After niyan, magkakaroon pa ng BICAM. Diba? Correct. So different na yung animal kung tawagin namin diyan, yung proposal dun sa lalabas sa BICAM. Yes. Tapos isasubmit niyan kay Pangulo, pipirmahan niya or hindi niya pirmahan, within 30 days yan ay magiging batas. Yan. Okay. Pero bago yan, kailangan pa munang ma-publish yan sa newspaper of general circulation. 15 days. Bago siya matatas, hanapin pa rin yung implementing rules and regulations. So, kahit medyo, napirmahan na yan ng presidente, kung wala pang IRR. Yes, partner. Wala pa. Okay. Pero parang technically speaking, partner, batas na siya. Pag ganon, di ba? Oo, batas na siya. So, kung babaguhin siya, kailangan ulit ng act ng Congress para i-repeal siya or i-amend siya. Okay. So, yun. Gaya ni Sorina ng Marilao, sabi niya, senior po, di po dapat gawing legal ang divorce kasi saksi po ako sa nagkawindang-windang, yun yung term niya na mag-asawa kung nauso po, di sana yung 5 anak naging magna cum laude. Ayan, syaga lang daw. Kumbaga, naging witness siya, partner, doon sa mga talagang couple na hindi naging successful, yung marital relationship. Wala naman taong perfecto kasi talaga, partner. So you embrace that, yung flaws. Kanyang imperfection, yung kanyang flaws. Ganun talaga. Diba? Oo nga. May perfecto sa pangalan lang. At apelido. Oo. Pero sa personality, we all have, our personality disorder.
sabi ng isang leading psychologist yan, partner. Although hindi siya pa nadideclare as psychologically incapacitated siya, pero may mga traces tayo or manifestation nun. So, kaya lang daw siya categorize as Psychological incapacity. Incapacity kasi you affect na yung mga tao sa paligid mo. It affects na. So, yun yung reason. Okay, thank you, partner. O ito si Clara po ng Cavite. Bakit po, attorney, hindi magbigay o nagbibigay ng resibo ang mga tindahan ng dog food at poultry? Exemption po ba sila or exempted ba sila sa BIR? Your reaction, partner? General partner, dapat talaga may resibo. Diba? Pwede mo sumbong sa BIR kung gusto mo. Paano pag sinabing napakaliit lang ho ng tindahan, tapos ano pa kami ng resibo? Hindi ako familiar, honestly partner, hindi ako familiar kung required ba silang mag-issue na rin. Kung anong, kasi may mga ano yan may mga threshold ng amount na binibenta para i-required mo sila ng receipt. Resibo. So, hindi po kasi ako practitioner ng tax, hindi rin po ako CPA. May mga konting alam lang po ako dun sa mga pagta-transfer ng taxes, yung mga ganon. Pero kung ganyan po, hindi po talaga ako magbibigay ng komento. Baka po kasi ako'y masipa ng mga CPA pag mali po ang na-advise ko. Yes, so yun. So paano malalaman, partner? Pwedeng inquire sa BIR. Sa BIR, partner, di ba? Okay. Sige. Attorney, 15 years na po kaming nakatira, dito. Patay na po yung may-ari, pero kami na ang nagbabayad ng Buwis, malamang yan. Okay. So, mababalik ba sa amin yung binayad namin? Si Pwede, partner. Pwede mo nga ilagay as lien yan dun sa title niya sa RD, di ba? Pwede. Yes. Singilin niyo po yung mga heirs. Oo. Pwede yun, Papa. In a form of reimbursement. Oo, kasi unang-una kaya nagmamalasakit ka lang naman, kaya mo binabayaran, baka kasi paalisin ka na ng gobyerno. Oo. Diba, hatakin. So, kaya pine-prevent mo lang. Okay. Gandang araw po. In-award po sa name ko ng government yung lote. Gusto ko po sanang i-transfer sa pangalan ng sister ko na married. Magiging conjugal property po ba nila na mag-asawa ang property? Okay, Yan parang ito rin po yung kanina. Yes. Nasagot na po ni attorney. Okay, gandang hapon po, Attorney Louie and Ma'am Jackie, listening and watching. Sa inyo, si Josephine Barcelon, gayon din partner si Flora Gaetano, from Bacoor, Cavite. God bless you din po. At salamat po sa inyong mga mensahe. Okay, partner. So, ayan, final mga message, messages. partner? Oo, anong take home na mabibigay mo po sa amin? Ang take home ko, sa lahat ng tumatakbo, huwag kayo mag-premature campaign. Mukhang mahigpit si chairman dyan. Tsaka yung mga mamimigay ng anything of value, sigurado madidisqualified ngayon. So yan ang ating mas pangit yung mga technical kayo, no? Panalo ka na, nadikyo ka, di talo ka, di ba? Yes. So, tsaka siguro, actually partner, ito yung time na sineseryoso yung premature campaigning para ma-fair, no? Yung maging maayos at patas yung playing field. Correct. Oo, kasi dati, alam lang natin yung term na premature campaigning, pero alam nating hindi pa naman campaign period, and yet, ayun, naglipa na po yung mga nangangampanya. So, kung sila ho ay violator, sa simpleng sabihin na nating pagsunod sa batas, ano pa kaya ang i-expect natin? Parang nagiging norm na sa atin na okay lang, wala naman sumisita. So, ganyan. So, wala na mamimigay ng mga bowlers, t-shirt, sombrero. So, magandang development yung, kasi matagal na nag-i-exist yan sa Omnibus Election Code. Yes. Ang problema is the implementation. The enforcement. Ngayon, mukhang ano sila, mukhang mahigpit sila diyan. So, maganda rin yun kasi hindi na tayo labanan ng kung ano yung namimigay at kung sino namimigay. Battle of credential at saka capabilities. Diba? Looking forward ako, partner, doon sa pag-check din nila ng COMELEC sa mga money transfers, na talagang very challenging yun. Pero sa latest development ng COMELEC, sinasabi nila nakipag-coordinate sila sa dalawang malaking
online payments na talagang ginagamit ng mga Filipino. So matatrack daw doon, no, kung papaano. Wala ka bang ano dyan, yung palakpak? Kasi ako yung natutuwa sa development. Yes. Gusto mo ba? Ating government agency. Sige. Siyempre. Asa na ba? Palakpakan yung mga nasa Comelec. Ayun, oo. Hera muna po tayo dito ng palakpak. Nasa na? Okay. So, yes, of course, partner, kasi moving forward, mahirap naman na left with no choice tayo, no? Dahil unfair, no? Doon sa mga talagang lumalaban sa kakapusan ng kanilang kakayahan, no? Pinansyal, ayun na nga. Ito. Yun. Okay, ito na. Palakpakan natin sila. Nasa na? Yun. Ayun. Naririnig nyo ba? Wala. Okay, mababa. Ayun, okay. So, Hey. naka-down nata sa'yo, partner. Okay, so ayan. Habang inaayos ni kasamang Ron, so nagpapasalamat ho tayo sa lahat ng ating nakasama sa loob ng himpilan. Ayun, at syempre, no, sa walang sawa kong sumusuporta, no, sa ating programa. We're very thankful din kay Attorney Louie, no, sa kanyang pag-share ng insights, no, sa iba't ibang mga issue na na-erase natin, no. May kinalaman yan sa ating mga buhay. Okay, on that note, nagpapasalamat ho tayo sa ating mga nakasama sa loob ng himpilan and most especially ho sa inyong nagtitiwala, no, ng buong buo sa Talk to My Lawyer. Kami po ang inyong mga partners sa batas. Attorney Louie Gando. At sa pangalan po ni Attorney Nadine Dumlao na bukas naman ating mga kasama, no. Ako po si Jockey Magistrado Rubio. Ito po ang Talk to My Lawyer.